talagang mahihirapan sila kapag si VP Sara Duterte makakatakbo sa 2028 presidential election. Wala po silang panalo kay VP Sara Duterte. Sigurado na pong panalo ni VP Sara Duterte dyan. Pakinggan po natin yung hula kay VP Sara Duterte, kung ano po ang huhula niya dito tungkol kay VP Sara Duterte, at bigyan po natin ng reaction o magkokomento po tayo pagkatapos natin pakinggan yung hula niya kay VP Sara Duterte. Ito si Bertudes Third Eye, siya po ang maghuhula kay VP Sara Duterte. Papakinggan po natin at magko-comment po tayo kung ano po ang maririnig natin sa kanyang mga hula. This is the card ni President VP Sara Duterte. President okay, na. 1, 2, 3, 4, President yung tawag niya? 5, 6, and 7. Okay, idol na si VP Sara. Tingnan natin yung mangyayari at nangyayari pa at mangyayari pa. No? Nangyari, haharapin at mangyayari pa. No? Hinaharap, kasalukuyang hinaharap at haharapin at nakalipas. Alright. Love and care. Maraming nagla-love and care kay VP Sara Duterte, lalo-lalo na ang mga OFW at mga Pilipino. At marami rin talagang supporter si VP Sara Duterte, no? Kaya super love and care yung mga maraming nangliligaw din sa kanya. Ibig sabihin, hindi yung mga nililigaw na for the love. Maraming nag-ano sa kanya. Basta ganun, uri ng isang panliligaw or tinatawag na lumalapit sa kanya. Alright? This is the card. Okay. Actually, mayroon siyang mga negative issue tungkol sa pera. Pero ito yung magiging dahilan kung what kind of money involved doon sa kanyang haraping problema. Siguro, yan na rin talaga yung tinatawag natin na confidential funds. That this is the confidential. Kaya yan, hindi ko rin masabi sa inyo because this is the confidential fund. No? Pero ito ay kontrolado ng isang negatibong tao, no, lalaki. At yan ay parang galing sa isang taong negatibo o lalaki na kapag hamak o issue dyan sa confidential funds. Yan, okay. And then now, ayan, maraming pasakit na nangyari kay VP Sara at harapin tatlong pagsubok na matindi na mayroong mga kabiguan. So, lumalabas dito ang kabiguan, kaya hinihiling ko sa inyo, hindi ako nananakot or hindi ko kayo tinatakot. Napakalaki nitong sinasabi dito na issue dahil ang kabiguan na ito ay nakikita ko sa paparating kay Vice VP Sara Duterte. Nawa wag itong mangyari, no? Kasi ito yung kabiguan, no? Heartbreak o heartbroken, hurt. Yan. At broken hearted. Ibig sabihin, may mga, hindi lang yun, may mga iba't ibang klase na ibig sabihin ng kabiguan. Ano? Tinatawag kasi, nakikita ko yung kabiguan. Ibig sabihin, yung hinaharap niya ay maaaring mabigo siya. Pero, hindi to mangyayari, ang kabiguan na to, kung hindi siya bibiguin ng mga taong bayan na sumusuporta sa kanya. Yan ang yan ang katakutan natin. Dahil kapag nangyari itong kabiguan o tinatawag natin na katulad niya, yung mga impeachment niya, ay 50-50. No? Pag na-impeach si VP Sara, kabiguan yon. Kaya ang suporta na sa taong bayan at yung mga taong tutulong sa kanya at yung mga ipagtatanggol siya. No? Kabiguan nyo lahat natin, ang mga taong sumusuporta kay VP Sara, ay kabiguan ni VP Sara. Ayan, gets nyo? Did you get the points? Alright. Okay, basta kabiguan, ano? Kaya ang hanapin ng kabiguan ay 50-50. Kaya sabi nga natin, yung kabiguan na yan 3 beses. Hindi ko na-explain, pero yan yung mga matitinding kabiguan na nangyari kay VP Sara Duterte, no? Kaya hahanapin niya yan at maaari yang makontra kung ang taong bayan ay susuporta sa kanya, dahil kung hindi ay matatalo siya or may impeach siya. At pag siya ay na-impeach, para siyang sinaksak o ayan puso, di ba? Para siyang sinaksak ng 3 mas matatalim na patalim or whatever, 3 kabiguan or mga pangyayari sa buhay niya. Kaya kapag siya ay na-impeach, ganoon na mangyayari. Kaya humanities din ang yung mga mangyayari, no? Kaya naka-combine yan. So, bless of Jesus, yan, may hirapan kasi nasa pwesto siya at the high. Pero may potential siya kapag hindi siya na-impeach. Tandaan natin lahat, ang mga mamayang Pilipino, ng mga supporters ng Duterte, na VP Sara Duterte,
tandaan nyo, kapag hindi na-impeach si BP Sara, tataas yung kanya katungkulan o tinatawag na pwesto or tinatawag natin bless of Jesus, and then haharapin niya yung mga iaatang sa kanya lahat at haharapin niya yung mga nakaatang sa kanyang katungkulan o kaukulang serbisyo sa ating mga Pilipino o mamamayang Pilipino at kagandahan ng buong bansa, ng bansang Pilipinas. Alright, kapag nanalo si BP Sara, sinasabi dito na mag-hire pa yung kanyang posisyon. Alright, kaya huwag natin hayaang mangyari to. Alright, dahil ito ay maganda. So, mag-ingat kasi mabibiktima na naman si BP Sara sa mga bagay-bagay na mga nakapaligid sa kanya. I don't know kung anong ibig sabihin nito, kind of victim. Ang daming pwedeng nakaabang na mangyari at mangyayari kay BP Sara Duterte. Sabi dito, ayan, hindi siya makagalaw, hindi siya makakita, so napapalibutan siya ng mga alagad ng batas. Mean to say, merong mga nakapaligid sa ground niya na mga hindi magaganda or negatibong tao. Maaaring yan din ay may mga katungkulan o alagad ng batas or tinatawag natin na bibiktima sa kanya o mabibiktima, babakuran siya, kaya hindi siya makakakilos. So, maganda kung hindi dapat mangyari sa kanya noon dahil hindi talaga maganda kapag nangyari to. Siya daw ay mabibiktima or tinatawag natin na parang may mangyayaring hindi maganda kay BP Sara Duterte. Kaya President BP Sara Duterte, mag-ingat po kayo palagi sa mga hinaharap niyong pagsubok. Subalit ito'y pagsubok lamang, no? Pero nakasalalay ang buhay niyo kasi nakakatakot to kasi ito biktima. Hindi ko alam kung anong klase ito. Hindi. Makikita niyo, so blind, wala na siya nakikita, hindi siya makakilos, so napapalibutan siya ng mga negative ground o alagad ng batas. I don't know, ha? Pero ito sinasabi ng tarot card. Huwag niyo po akong husgahan dahil hindi ko po ito ginagawang kwento o gumagawa lamang ako ng kwento. Kayo po ang nakakakita, makikita niyo, nakabase lang tayo sa tarot card at ito ay sinasabi ng tarot card sa inyo o mensahe para makita niyo yung sign. Kasi ako po ang nakakakita ng sign, kaya isi-share ko sa inyo at ipapakita ko kung ano sabi ng tarot card sa mga nangyayari, mangyayari at magaganap pa. Ano, sa kasalukuyan. Ano, nakaraan, kasalukuyan at haharapin pa. So, ito po, ayan ha, malinaw na dapat mag-ingat talaga mag-ingat si BP Sara Duterte dahil baka isa ka maging biktima. Yan lang po, and maraming salamat. Ayan, it's hard work. Ano, nakikita rito ang pagiging hard work ni BP Sara Duterte. Ang dami niyang tinanim, ngunit hindi niya alam na hindi pala for goods lahat yun, okay? Ang dami niyang tinanim, ngunit hard work siya. Ang dami niyang itinanim, hindi niya alam kung maaani niya yan. Lahat na for goods kasi yung iba, damage control. At ang iba dyan, hindi maganda. No, hindi maganda. Ibig sabihin, yung mga dati niya itinanim, na akala niya mamumunga ng marami o magiging maganda ang bunga, hindi nangyari. Dahil kukunti lang yun, parang nagiging matapat na kanyang matapat na puno na parang bigay bunga sa kanya o tinatawag na maligtan na o utang na loob. Kaya mag-ingat din sa lahat, huwag po basta-basta magtanim ng maraming tinatanim, mabipisaran sapagkat hindi nyo nga talaga alam kung o mape-fertilize lahat yan, hindi nyo alam kung kayo ay makakaani ng kabutihan lahat yan. Kaya super hard work at congratulations sa mga challenge mo na nalalampasan at malalampasan pa at lalo pang lalampasan mo. Lumalit dito, mag-ingat ka dahil sa dami ng itinanim mo ay hindi mo lahat na ani o tinatawag natin na akalain mo na makakatulong sa iyo, hindi pala o sa inyo. Okay, o sa mga mamamayang Pilipino dahil dito is parang isang farm na kaya ang daming umaasa ka rin para makatulong ka sa iba. Ngunit ang hard work mo ay medyo hirap. Like for example din yung mga kind of agriculture at saka yung mga education. Ayan. Thank you. Okay, Machimid, kailangan niya mag-budget din kasi ni BP Sara Duterte dahil sinasabi dito, kailangan mo maging isang magician. Si BP Sara ay isang magician ngayon na kailangan yung patunayan. Lahat ng mga gusto niya patunayan. Actually, napakabuti niyang isang magician. Para siyang nagpapasaya ng lahat ng mga tao o ng mga taong gusto niya tulungan. Nagpapasaya siya sa iba. Ngunit ang kalungkutan ay nasa kabila ng kanyang pagkatao. Lahat ng yan, napaka-sincerely. Ibig sabihin, pinatutunayan nito ni BP Sara na ang kanyang mga ginagawa ay para sa ikatutuwa o ipagmamalaki or pagkilala din sa kanya ng mga tao o ng mga mayang Pilipino, no? Dahil ang pagiging magician niya ay tinatawag na nakakapagbigay ng mabuti or nakakapagpasaya ng iba, ngunit deep inside sa kanya ay mali ang kanyang nararamdaman, para siyang nag-iisa. Nag-iisa sa lahat ng laban. Nakakapagpasaya, ngunit malungkot siya sa kabila ng kanyang after magpakita siya ng mga pagpapasaya o makakatulong sa kapwa-tao. Alright? So yun ang hula ni Bertudis Third Eye. Ang sabi niya, wag po natin siyang husgahan. Ngayon, kumintuhan po natin yung hula niya.
Yung hula niya, maganda po. Nangyayari na po yung iba doon. Yung sinasabi niyang kabiguan, nangyayari na po yan kay VP Sara Duterte. Anong klaseng kabiguan? Yung tinulungan niya si President Bongbong Marcos. Nang akala niya, gagawin ni President Bongbong Marcos yung mga pangako niya. Doon po nabigo si VP Sara Duterte. At yung mga pangako niya na itutuloy niya yung mga proyekto na naumpisahan ni Pangulong Rodrigo Duterte, yung mga hindi pa natatapos na mga proyekto ni Pangulong Rodrigo Duterte ay itutuloy niya. Yun po ay hindi po nagawa o hindi po nangyayari, lalong-lalo na sa 20 kilos ang bigas noon. Di ba? Yan po ang malaking kabiguan na inaasahan ni VP Sara Duterte. Yan po ang paningin ko, yung kabiguan. Sa baga, nangyayari po yan. Nangyayari na po yung kabiguan ni VP Sara Duterte. At yung pangalawa naman, yung maraming pagtatanim ni VP Sara Duterte. Totoo po, nagtatanim po ng marami si VP Sara Duterte, mga punong kahoy. Siguro ang ibig sabihin dyan sa mga tinatanim niya ay yung iba siguro baka hindi lalaki. Sa baga, hindi tutubo ng maayos, malalanta yung mga tinatanim o matutuyot. Ikukunti lang siguro ang lalaki ng mga puno. Sa akin lang po ito yung komintong ito. Pero kay Bertudis, sa kanya din po yan. Sa baga, nagkukomento lang po tayo doon sa mga sinasabi niya. Kasi nangyayari na po yun. Nangyayari na po talaga yung sinasabi ni Bertudis. Totoo po yung lahat yung sinasabi niya. Magaling na manghula si Bertudis, pero huwag po natin siyang husgahan. Yung kabiguan yun na yun kay Pangulong Bongbong Marcos na yun nga ang inaasahan niya o akala niya na lahat ng pinapangako ay gagawin. At saka yung mga proyekto nga ni Pangulong Rodrigo Duterte ay tutuloy, pero hindi po nangyayari yun. Doon po nabigo si VP Sara Duterte na inasahan niya ay hindi pala mangyayari. Yung pagtatanim ng marami, yon, nagtatanim po talaga siya ng mga punong kahoy. Marami po tinatanim po nila. Baka siguro yung iba dyan hindi mabubuhay talaga ng tuluyan o lalaki ng tuluyan. Tapos ano pa ba? Yung mga sa baga kalungkutan. Matagal na pong malungkot si VP Sara Duterte. Malungkot po talaga siya. Kaya nga may isang video ako dyan na parang umiiyak si VP Sara Duterte. Malungkot na malungkot po siya sa sarili. Alam niyo kung bakit? Dahil sa dami-dami po niyang tinutulungan ng mga politiko. Nagtatraidor po sa kanya. Tinraidor po siya ngayon, di ba? Pero kapanahunan nung presidential election, nung partner pa sila ni President Bongbong Marcos, ang dami niyang inendorso. Pero ngayon, tinalikuran siya. Tinraidor po siya. Kaya dyan po siya talaga malungkot na malungkot. Talagang napaiyak si VP Sara Duterte. Hindi niya akalain na may mga taong ganun na tinutulungan mo pero tatraidorin ka. Isa na rin po dyan si Pangulong Bongbong Marcos, di ba? Tinulungan niya na manalo. Tapos yung tatay niya na ipilibing ni Pangulong Rodrigo Duterte sa libingan ng mga bayani. Pero anong ginawa nila ngayon? Ginigipit po nila si VP Sara Duterte at si Pangulong Rodrigo Duterte. Diyan po talaga nalulungkot si VP Sara Duterte. Sa bagay, yung mga tulong nila ay nawalang kwenta. Ngayon, sila pa ngayon ang ginigipit. Grabe, di ba? Grabe yung pag-ugali na tao ng ganyan. Tinutulungan ka na sa mga pangarap mo, di ba? Sa mga hinahangad mo. Nung nandyan ka na, yung tumulong sa'yo, nilalaglag mo, ginigipit mo. Di ba? Yan ang pinakamasakit talaga. Pinakamakasakit na naramdaman ni VP Sara Duterte. Kaya totoo po yung sinasabi ni Bertudis. Makaano po talaga si VP Sara Duterte ng kalungkutan. Dahil dyan nga sa mga tinutulungan niya na tinatraido rin siya ngayon. Sa baga, iniwanan po siya. Iniwanan. Parang napagkaisahan po siya. Pati si Pangulong Rodrigo Duterte. Marami pong nangyayari talaga sa buhay ni VP Sara Duterte. At saka yung impeachment na sinasabi ni Bertudis 50-50, wala pong 50-50 dyan. Ma-acquit po yan si VP Sara Duterte. Ma-acquit po yan. Dahil talagang maraming ayaw na matanggal si VP Sara Duterte. Mga politisyan, yung mga senador, mga politisyan yan, sinabi ko na yun sa vlog ko, mga politisyan yan, matakot lang ang mga yan na magalit sa kanila ang mga supporters ng mga Duterte, lalong-lalo na sa Mindanao at Visayas. Basta lahat ng mga supporters na nagmamahal kay VP Sara Duterte, kapag ikaw, halimbawa senador, bumuto ka doon na matanggal si VP Sara Duterte, tatandaan ka niyan. At pagdating sa eleksyon, sunod na eleksyon, at kung tumakbo ka ulit, malamang ibabasura ka ng mga supporters ni VP Sara Duterte, yung mga nagmamahal na sa mga Duterte.
Sigurado po yan. Kaya yung iba dyan, talagang iwas puso yan. Hindi yan buboto para maalis VP Sara Duterte. Mayroon talagang buboto naman dyan, lalo-lalo na sila ni Risa Hontiveros. Wala yan, mga gigil yan sila, mga gigil. Sigurado, gustong-gusto nila mapatanggal si VP Sara Duterte. Dahil si VP Sara Duterte po ang matindi nilang kalaban sa 2028 presidential election. Talagang mahihirapan sila kapag si VP Sara Duterte makakatakbo sa 2028 presidential election. Wala po silang panalo kay VP Sara Duterte. Sigurado na pong panalo ni VP Sara Duterte dyan. Kaya ngayon, gusto talaga nila o pinipilit nila na ma-impeach si VP Sara Duterte, diba? Ma-convict para hindi na makakatakbo. Pero hindi mangyayari yan. Dahil sigurado, 101% po ako na hindi po yan mangyayari. Dahil marami po ang kakapit dyan. Maraming kumakakapit talaga dyan na matakot na magagalit ang mga tao na mga supporters VP Sara Duterte. Alam na napakaraming supporters sa mga Duterte. Lalong-lalo nga ngayon, si Pangulong Rodrigo Duterte nasa kulungan pero siyang pinakamataas sa survey, di ba? Pangalawa si VP, si BBM pangatlo na lang, di ba? Ang layo ng diferensya. Ganun kalakas ang mga Duterte sa mga tao. Dahil mahal na mga tao ang mga Duterte. Kaya yan ang kakatakutan sa mga taong gustong bumoto ng ma-convict si VP Sara Duterte. At saka yung iba din, mga kaibigan ni Pangulong Rodrigo Duterte yan. Mayroon dyan talaga na sikrito lang na doon sila kay VP Sara Duterte kakampi. Kaya ang impeachment, wala po yan. So yun po mga kababayan, ang makomento ko dyan sa hula ni Bertrudis. Magaling po yan si Bertrudis Third Eye. At huwag po natin siyang husgahan. Dahil yan po ang sabi niya. Huwag po natin talagang husgahan dahil magaling po yan. Magaling po na manggula yan. Ang atin lang po, nagkukomento lang po tayo. Yun lang po mga kababayan, ingat po kayo.